welcome back sa ating YouTube channel Surplus TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe. Then click na rin yung notification bell para lang updated sa ating mga susunod na video uploads. So ganyan to. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Everyvan DE17B latest model. So ito yung VVT yung makina. Ito yung pinakatipid sa gas consumption na minivan ngayon mga kol. Manufactured po siya sa Japan mga kol, 2015 pataas. So ito yung first edition sa mga DE17 na VVT yung makina. So check natin, then tapusin natin yung video para malaman natin kung magkano ang ganitong setup. Ayan. So yung kulay ng ating unit mga kol is metallic dark gray. So ito yung gusto ng ating client na kulay. Tapos Ansal urethane yung gamit natin na pintura. Pinalagyan niya ng chrome hood dito kasi yung mga original na DE17B wala pong ganito. Sa DE17W lang po ito. Yan. So ito yung kanyang headlight. So mas malaki po yung headlight ng DE17B compare kay DE64B. So ito yung headlight bulb niya, H4. Ito yung kanyang park light, then yung kanyang signal light. Sa DE17B mga kol, wala po siyang fender light dito. Meron siyang yung kanyang headlight, meron siyang pag-groove dito para visible dito sa gilid. Ayan. Tapos ito yung ating coolant reservoir. So pressurized na po yan. Lahat ng mga latest na unit, ganito na po yung ating coolant reservoir. Tapos mga kol, ito yung full na level niya. So dapat gamitin natin dito mga kol is coolant lang po talaga para maiwasan natin yung pagkasira o pagkadumi ng cooling system ng ating makina. Dito windshield washer reservoir, brake fluid reservoir nandyan. Ayan. Kita natin dito. Nandito yung ating 13 inches Japan original magwells. Brand new po yung ating gulong. Yung gulong natin is 165 by 65 R13. So Japan original po yan mga kol. Then fully undercoat po yung ating unit. Lahat ng unit natin naka undercoat po yan mga kol. Then yung dito, yung side mirror natin is auto fold na din yan. Then meron siyang adjustable kasi D17B na captain seat. Ganito yung side mirror lahat, basta mga captain seat. Minsan din meron ito sa mga street seat pero bihirang-bihira lang po. Yan, meron tayong visor. So lahat ng unit natin nilalagyan talaga natin ng rim visor. Yan, ito na yung kanyang opener. Same na po sa mga DE62W dati. Yan, yan o. Nagbalik sila sa basic. Yan, makita natin, high roof po yung ating unit. Mas mataas po ito sa DE64B. Mas malapad po ito sa DE64B. Then dito makita natin yung kanyang taillight is same po sa DE64B. Ayan, so square. Ito yung kanyang signal light, reverse light, din yung ating park light, din yung ating brake light. Then dito, ito yung plate number niya. Then meron tayong plate holder dito para hindi ma-bend yung kanyang plaka. Ayan, so yung reverse camera nandyan. Then meron tayong Suzuki emblem dito mga kol. Ito yung kanyang opener dito sa likuran, wiper. Then mas maliit na po yung kanyang third light dito sa itaas. Ayan, so check natin dito. Ayan. Yan, ito yung interior ng ating DE17B. So mas malapad po siya. Yung interior niya mas malapad po sa DE64B. So malapad po ito ng mga 1 inches. Dito lapad, din taas, din dito yung clearance ng roof at saka dito sa kanyang flooring. Ayan. So ang kagandahan dito mga kol, malapad pa yung unit. Tapos pwede natin yan ma-fold yung ating second row na upuan para kung marami kayong cargo or gawin natin na mini camper van, pwede po siya mga kol. Ayan, pakita natin kung paano natin ipo-fold yung kanyang upuan. So forward natin konti yung front. Yan, hilain natin to. Yan. Tapos hilain natin dito. Ito yung hilain natin. Ganyan, di ba? Ganyan kaganda yung ating DE17B. So try natin dito sa kabila or pakita natin. Yan, lean forward natin konti yung front natin. Ayan. Ganyan.
din hila. Ayan. So ganyan kalaki yung space na pwede magagawa sa ating DA17B na mga unit mga kol. 'Di ba? Angas. So check naman natin dito sa front natin o yung upuan natin dito. Yan, so dalawang klase po yung upuan nito mga kol. Meron siyang street seat, meron din yung captain seat. Ito yung klase ng captain seat. So meron siyang headrest, din dito meron siyang armrest. Pakita natin. Ayan. So ayan po yung kanyang armrest mga kol, di ba? So brand new po yung seat cover ng ating unit. Yan po yung gusto ng ating owner. Din dito sa ceiling naka VIP concept po yan. Yan po yung request din ng ating owner na VIP concept yung kanyang upuan para maganda tingnan. Din dito meron siyang lagayan. Yan o, makita natin sa seat cover natin. Meron tayong pina-customize na lagayan dyan. Brand new na din yung ating mga mating. Yan dyan, brand new na din. Din dito, ang kagandahan sa mga D17B mga kol, marami siyang cup holder. Left and right po yan mga kol. Meron din sa kabilang side na cup holder dito sa kanyang sliding door. Din dito makita natin yung ating child lock. Pag nakababa yan, naka-lock, then naka-unlock po yan dito. Ayan. Dito, meron siyang lagayan dito sa kanyang passenger side. Din dito meron siyang lagayan din. Then meron siyang cup holder dito. Ganyan kaganda yung mga D17 or DR17, DG17. Pare-pareho lang po yan siya mga kol. Then dito meron siyang cup holder din. Then dito meron siyang lagayan. Then yung ating console box dito. Upuan, passenger seat. Ito, meron siyang headrest, neck pillow. Yan makita natin. Brand new yung leader natin na nilagay. Yan po yung request or design ng ating client. Then dito meron tayong sun visor. Magkabilaan po yung sun visor natin. Room light, center mirror or rear view mirror. Then makita natin dyan, meron tayong lagayan dito sa itaas. Ito yung lagayan natin, oh. So marami tayong pwede ilagay dito, mga documents yan, malaki yung space. Ganun po yung space niya mga kolo. Yan, di ba? Yan yung space natin. Then yan, oh, mahaba. Marami tayong pwede ilagay. So yan, oh, hanggang dito yung kamay ko. So marami tayong pwede dyan na ilagay. So ganyan ka the best yung mga DA17. Gamit na gamit talaga mga kol. Hindi lang pang service, pwede din natin gawing camper van. Ayan dito, naka handbrake style na po siya. Basta mga Tiptronic, pwede manual, pwede automatic. Naka handbrake na din. Meron siyang lagayan dito. Yan. Then ito, kita namin, brand new na din yung ating mating brake pedal, din yung ating accelerator pedal. Ayan, latest na po yung accelerator natin kasi hindi na po yan decayable. Electronic na po yung ano natin. Yung dashboard natin, ito yung kulay ng dashboard natin. Kita natin, di ba? So, yeah, iniba natin yung original kasi medyo ano, dark masyado yung original. So, kinopya natin yung sa DA64 na design. Yan, makita natin mas lighter yung dito sa gilid. Yan, 9 inches Android stereo with reverse camera yan mga kol. Tapos, yan, yung hazard natin. Ito yung shift lever natin. Automatic mode dito, then manual mode dito. Sa manual mode mga kol is plus minus lang po yung pwede natin, katulad yung mga latest na mga sasakyan dito sa Pilipinas. Yan yung pwede. Ayan, meron tayong cigarette filter dito, lagayan. Yan. Then aircon switch, then yung ating blower switch. Then ito, ayan, condemn na po yan. Then ito lang yung functional niyan. Ayan. Sa D17B mga kol, basta Tiptronic or yung AGS auto gear shift is meron siyang eco mode. Yan po yung kagandahan kasi mas matipid po siya sa gas consumption. So soon, marami tayong tutorial na ipaano nito sa mga ganitong sasakyan. Yan, dito makita natin yung ating oil indicator pag kailangan na i-change oil. Ito is transmission indicator, yung may orange yan. Yan, orange yan, yan, transmission indicator, check engine indicator.
oil indicator, battery indicator, then handbrake indicator. Cold start, then yung red niyan is yung ating overheat indicator. Dito din sa gilid, nandyan po yung ating indicator sa ating door. Ayan. So, try natin. Ayan, make sure naka-park or naka-neutral before tayo mag-start. Yan po yung andar ng makina natin. Napakatahimik. Lalo na pag mawala na yung cold start natin mga kol, napakatahimik yung mga ganitong makina. So mga VVT. So pagkita natin yung makina natin. Ayan. So ito yung makina natin na RO6E VVT 12 valve. So makita natin yan mga kol, napaka tahimik yan, lalo na pag mawala na yung cold start. Then makita natin dito, ito yung kanyang oxygen sensor, bank 1 and bank 2. Ayan, makita natin. Then yung temperature sensor indicator dito, yan siya yung magkukuman yan na kailangan na ipaandar or paandarin yung cooling fan natin sa harap. Yan. Then yung ating camshaft sensor, makita natin yan sa gilid dito, camshaft sensor. Yung mga injector natin, isa, dalawa, tatlo. Yung common rail natin is plastic na po yan. Then dito PCB valve, yung ating dito tayo mag-refill ng oil. Then VVT solenoid, ayan makita natin, yan po yung VVT natin. Then dito yung ating ignition coil at saka yung ating spark plug. Ayan. So check naman natin sa kabila kung ano yung mga nandun. So titingnan natin sa ating makina. Yan, dito sa kabila. Yan, dito natin makikita yung ating, yan, makita natin yung ating engine number. Then ito yung ating gas opener. Ayan, makita natin. Yan, yan yung gas opener natin. So kita natin, yan, nag-open po siya. Then ito yung ating air cleaner housing. Dito tayo mag-refill ng AGS oil. Ayan, ito yung kanyang AGS. Tapos makita natin, ito yung ating alternator, aircon compressor, total body, main fuse box, then ECU. Yan, kita natin yan, check natin yung oil level niya mga kol. Ayan, nandyan po yung kanyang oil level. So all in all mga kol, yung ganitong setup, latest na model is umabot po ito ng 333,500 4x2 manual automatic na DE17B. Ito yung pinaka latest, hanggang ngayon ginagamit pa to sa Japan mga kol, yung mga ganitong unit. So 2015 BVT manual automatic na transmission or auto gear shift. Yan. So ito din yung tinatawag na Tiptronic na mga unit. Latest na talaga mga kol. Ang kagandahan nito, mas malapad na po siya sa mga DE64 na mga unit. Yung mga ganito, mas malapad na po siya. Ito mas malapad compare nito. Mas latest din to compare nito kasi last production nito mga kol is nasa 2014 or 2013. Ito nag-umpisa po siya ng 2015 model. Kaya maganda pa yung kanyang mga pangilalim, maganda pa, wala pa masyadong mga kalawang. So ulitin ko po, yung presyo is 333,500 yung ganitong seat up. 4x2 na captain seat. Ito yung tinatawag namin na semi wagon kasi naka-captain seat lang yan, naka-plastic na yan dito. Ayan, yung jack, tire range nandito. Ayan. So ayan, medyo may kamahalan siya. Pero yung mga ordinary nito nasa 260 to 70 yung street set lang po. Pang negosyo, pwede din pang service, walang problema. Pero kung gusto niyo yung captain seat, ito yung tinatawag namin na semi wagon. So yan lang siguro yung ating vlog for today mga kol. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kagaya nito. Ingat po mga kol, and bye bye, God bless po sa ating lahat.